Oh, yeah. So what is up, ka-adventure? Kumusta? Anong adventure nyo today? So ngayon ay Monday. Ngayon po yung start ng kilos protesta ng mga driver ng jeep na maapektuhan ng modernization law. At saka siguro kasama na rin doon yung pagtaas ng gasolina. Yan. So pero sa ngayon kasi dito sa bandang Bulacan meron pa pong jeep, may mga pumapasada pang jeep, ayan, kagaya nyan. So hanggang ano lang po yan, hanggang Malinta, Malolos Malinta po yung jeep na yon. So hindi naman lahat sumali, no, pero marami pa rin kasi siguro pang 3 jeep ko pa lang na nakikita yon. At hindi yun pangkaraniwan dahil araw-araw ay maraming jeep dito sa MacArthur. So yan, pero ngayon araw-araw yan marami na kasi nagmumotor ngayon. Kaya dumadaing na rin yung mga namamasada, no? Kasi nga konti na lang din yung maisasakay nila. Pero yun nga, tinututulan nila yung yung modernization ng mga jeep, no, yung mako-convert yung mga jeep na sa mga e-jeep at saka sa mga modern jeep na tinatawag, yung para siyang minibus. Actually minibus yung itsura niya eh, hindi na siya jeep. Kahit tawagin mo pa siyang e-jeep o modern jeep, hindi na siya jeep, no, minibus na yung dating nun. So tinututulan nila yun. Wala naman tayo magagawa kasi gobyerno ang nag-initiate yan. So kahit tutulan pa nila yan, magpo-proceed pa rin yan kung talagang gugustuhin ng gobyerno. So yun, kailangan lang natin yakapin kasi yung mga pagbabago. Hindi kasi pwedeng hindi tayo pwedeng magreklamo ng magreklamo. So yan, may mga nakikita akong bus. So hindi siya pangkaraniwan na may mga bus dito. Siguro pinayagan na lang yan dahil nga mayroong kilos protesta ngayon. Dito sa parting ito ng May Kawayan, hindi pang karaniwang may mga bumabiyaheng bus dito. Yung bus na nakita ko ay papuntang Balagtas. So, kawawa naman yung mga pasahero, no? Stranded sila ngayon, papasok sa trabaho. Sana yung mga nagwe-welga na iisip din nila minsan yung yung nalagay ng mga mananakay. So yan, wala tayo nakikitang jeep. So yan, ganyan ang itsura ng isang modernized jeep. Sinusulong ng pamahalaan na maging ganyan lahat, no? Pero sana iba kasi yung tatak ng ng mga lumang jeep kasi Pilipino ang dating nun eh, diba? Yung mga jeep na ganun kasi, yung ganung style kasi yan mga gawang Pinoy pag sinabi mong jeep, diba? Yung panahon ng natapos ang gera dito sa atin, yung mga lumang jeep ng mga Amerikano ay kinonvert nila into public utility vehicle, no? So yan, dito
lang alam kung mamamasada siya. No, napanood natin sa balita kanina na hindi naman lahat sumali. No, sa ibang probinsya kasi, sa ibang bayan, hindi naman lahat ay sumali. Hindi lahat ng grupo. No, kaya yung sinasabi nilang nationwide, malabo yun. Hindi siya naging nationwide dahil nga, syempre, hindi naman sumali yung ibang grupo. Iniisip nila ay kapakanan ng kanilang pamilya, di ba? Kapag ka hindi ka nagbiyahe, syempre kung ikaw ang isang chopper ng jeep, kapag hindi ka nagbiyahe at yan lang naman ang ikinabubuhay ng pamilya mo, eh wala kang pagkukuhaan, di ba? Kaya syempre yung iba makapag-isip na hindi sila sasali. So ayan, may mga ilan-ilan pa rin naman na nagbabiyahe. So hindi lang natin alam kung may oras sila. So dito sa Dalandanan, traffic pa rin, no? Yan ang jeep, punuan pa rin. Alam nyo, dito sa Bulacan, napansin ko lang dito, kapag ka may checkpoint ng LTO, konti ang jeep. Yung mga jeep na galing Bulacan, lalabas ng Metro Manila. Kasi dito sa etong Valenzuela kasi part na ng Metro Manila to eh. Kapag ka may checkpoint dyan sa bukana ng Valenzuela, mamapansin nyo, konti lang ang jeep dito. No, kapansin-pansin yan, konti lang ang jeep. So, ibig sabihin, maraming kolorum. Di ba? Maraming kolorum na namamasada na hindi na sila dapat pumapasok dito sa Valenzuela, pero pumapasok pa rin sila dito. No, dahil nga kolorum yung binabiyahe nila. So, walang pinagkaiba sa sitwasyon ngayon na may tigil pasada. No, yun nga lang, itong tigil pasada na to sinusulong kasi ng ibang grupo na 1 week, going 1 week, di ba? Isipin nyo naman yung pahirap na yon sa mga mananakay. 1 week, talagang tayong mga Pilipino, pinahihirapan natin kapwa natin Pilipino eh. No, dahil sa ayaw nating sundin yung pinapatupad na batas, eh wala na tayong pakialam kahit ano man ang maging epekto niyan sa kapwa natin. No, mali yung ganun. Hindi tayo dapat ganun. Dapat maging concern tayo sa kapwa natin, lalo't Pilipino yan, diba? Naintindihan natin yung mga kumakalam na sikmura, yung mga daing, naintindihan natin yan. Pero sana wag maging dahilan yan ng pagpaparusa natin sa kapwa natin. Isang linggo natigil pasada, diba? Di nyo ba alam na ikaw na nagsabotage yan? Babagsak ang ekonomiya ng Pilipinas dahil dyan. Bakit? Kasi maraming empleyado hindi makakapasok sa trabaho. Di nyo ba naiintindihan yun? Maraming tao ang mahihirapan sa pagpasok sa trabaho, diba? Dahil hindi naman lahat may sasakyan. Marami talaga nagko-commute, hindi lahat nagmumotor, diba? Kaya sana naman yung mga ganyang idea ay huwag na ninyong isipin. Isang linggo tigil pasada, grabe naman yung mga grupo na nag-iisip ng ganyan, no? Eh alam
nga sinasabi ko kanina, kapag ang LTO ay pumwesto dyan sa bukana ng Valenzuela, humihinto ang pasada. So, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, maraming kolorum. Diba? Hindi naman legal yung biyahe ninyo. Mag-i-NRT pa kayo. Okay, magagalit ha. Pero real talk lang. Kasi ako naranasan ko na remote commute sa araw ng Kilos Pasada. Real talk lang. Kasi naranasan ko na remote commute sa araw ng Tigil Pasada. At mahirap noon. Kasi biro mo, papasok ka, wala kang masakyan. Makasakay ka man, pag-uwi mo, wala ka pa rin masasakyan. Diba? Napakahirap ng sitwasyon na yun. Diba? Hindi siya kagaya ng hindi siya kagaya ng traffic. Alam mo, traffic, kaya hindi ka makauwi kaagad. Pero ito, hindi ka makauwi kaagad kasi wala kang masasakyan. Diba? Maawa naman kayo sa kapwa ninyo Pilipino. Okay? So hanggang dito na lang ang vlog na to. Maraming salamat, ka-adventure. Isang editorial. So adventure, hanggang dito na lang. Mag-ingat ka sa kalsada at lagi mong iisipin ang kapakanan ng iba. Mag-ingat ka lagi. Ka-adventure.